Hello, my dear! Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning, good morning. Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon is yung super request. As in, tagal na tong nire-request sa akin eh. Hindi ko lang talaga alam kung paano ko talaga siya maidi-deliver. Ngayon, nakaisip na ako ng paraan kung paano ko siya madi-deliver at paano ko siya magagawa. Okay? This is a love reading. Okay? So, collective, general love collective reading. Okay? So, gusto ko lang po sabihin na kung hindi po kayo magre-resonate ngayong araw na 'to, 'wag po nating ipilit, ha? Wag po nating ipilit yung reading sa atin, and don't worry kasi meron pa tayong mga upcoming readings in the near future, okay? So eto, talagang ini-sketch ko talaga siya, tsaka pinag-isipan ko na mabuti kung paano natin gagawin 'tong ating love collective reading. Mag-uumpisa tayo by zodiac sign tayo. Umpisa muna tayo sa fire sign. Okay, so ngayon ang naka-line up is si Aries. So hello my dear Aries. Ayan. So reading mo ito. I hope na makollect ko yung energy mo. I hope na ma-receive ko yung energy mo. Okay? So ganito ang mangyayari. Meron tayong A at saka B na card. Okay? And meron din tayong C sa gitna. So, A at saka B, tapos C. So, titingnan natin energy mo at saka energy ng partner mo, current situation ninyo, at saka yung energy. Kukuha tayo ng tatlong cards bawat isang row. Okay? So, titingnan natin yung energy ng bawat isa and tatanungin natin, in the near future, pwede po bang maayos ito? Okay? Ngayon, tatanungin din natin, may third party po ba? Ngayon, pag nag-yes at may third party, kukuha tayo ng isang card para sa third party at kukuha din tayo ng tatlong cards para dun sa third party. Okay? So, ibig sabihin, from A, B, at saka D, si D ang third party, kukuha tayo ng tagtatatlong cards. Okay? So, I hope naiintindihan po ng lahat. Okay? Papakita ko na lang sa inyo. And, wala tayong gender. Ibig sabihin yung gender natin is hindi nakabase sa kung ano yung lalabas na card, kung lalaki ba or babae, no? Titingnan natin yung pagiging masculine and pagiging medyo nahirapan ako i-pronounce to, feminine, okay? Feminine, okay? Matigas at malambot ng karakter ng bawat isa, okay? Wala pong gender yung card natin. Wag mo mamaya pagkita ka, ay isang ano at saka isang lalaki at saka lalaki para lang siya sa lalaki. No, hindi po siya ganoon, okay? So tingnan natin, tatanungin muna natin. Okay, ready na po ba ang lahat? Ready na po ba ang lahat? Ayan. So bago tayo mag-proceed sa ating reading, gusto ko lamang po magpasalamat. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Thank you very much. Gusto ko rin pong pasalamatan yung ating mga bagong subscribers. Hello my dear, welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito at sana po yung mga readings na ginagawa natin ay nakakatulong po sa inyo or nakakatulong po sa ating lahat. Okay, once again, this is a general love collective reading. Kung hindi po mag-resonate ngayon, as soon pala as matapos ko lahat ng mga zodiac sign, babalik ako ulit kay Aries para magkumuha ulit ng panibagong energy. Okay po ba 'yon? Okay. So, ang pinakaunang tanong natin is, may third party po ba sa gagawin namin na reading ngayon? May third party po ba sa gagawin namin na reading ngayon? Ngayon, pag ito ay nag-red, yes. Pag ito ay nag-black, no. May third party po ba sa gagawin namin na reading ngayon? Aries ha, Aries. Lalaki, babae, bakla, tomboy, welcome po dito sa ating reading, ha? Okay, pero be mindful, makinig na mabuti, okay, sa ating reading.
Ang tanong po is may third party po ba? Eto daw. May third party po ba sa gagawin namin na reading ngayon? Eto daw. Yes. Nag-red siya. So, ibig sabihin, itong reading na gagawin natin is para sa mga my dear Aries na nakaka-encounter or nakaka-experience ng third party. Okay. So, ang kukunin natin na card is 3. Energy mo, energy ng partner mo, at saka energy ng mistress. Okay? Or ng third party. Tingnan natin. Punta muna tayo sa energy mo. 8 of Cups. Pagtalikod to posibleng may abandonment na issue. Tingnan natin. Oops. Energy mo. The Jack of Speed. Okay, once again, walang gender ha. Hindi ko sinasabi na para lang to sa mga lalaking Aries. Okay? So, this is a character. Okay? Character mo to, ugali mo to. Okay? So, si Jack of Speed kasi is somehow like young na energy. Okay? Hindi man as in like super young. Okay? Pero posibleng mas younger ka kaysa sa partner mo. Pwede. Okay? So, ito kasi mahilig tong yung mag-isip. Overthinker si Jack, okay? So, this is the overthinker na card, okay? Laging nag-iisip, posibleng laging tamang hinala, yung mga ganon, okay? Pero posibleng this time, totoo yung hinala mo, kasi mayroon nag-yes yung ating yung ating third party, okay? This is your partner energy, okay? The Queen of Pentacles, okay? Si Queen of Pentacles is a good provider. Actually, siya yes, pwede natin siya makonsider as a good provider. Okay? Makonsider natin siya as a good provider. Pero siya, may pagka malambot yung kanyang energy. Okay? Normally, si Queen of Pentacles is mabait, caring, loving, alam mo yun, yung para bang very attentive sa mga pangangailangan ng bawat tao sa paligid niya. Okay? Like super attentive siya. Yung kumain ka na ba? Yung mga ganyan. Palakaibigan din tong tao na ito, okay? So, probably yung age gap makikita mo dito. Mas matanda sa yung partner mo. Okay? Pero hindi naman ganun kalayo talaga yung gap. As in hindi malayo, okay? Sa inyong dalawa, ang naglalabas ng matigas na energy or aggressive na energy ikaw. Okay, siya naman medyo may pagka-sensitive 'to. Kasi makikita mo babae yung nandito. Pero hindi ibig sabihin na babae siya ha. It's ang dinidescribe ko is yung kanyang character. Okay, yung kanyang character. Okay, mamaya kukunin natin yung energy ni third party ha. Tingnan natin. Mamaya na tayo dyan. Tingnan natin kung ano yung current situation ninyong dalawa. Maliban sa sinabi na yes, meron ng third party over there, titingnan natin kung ano yung current na situation ninyong dalawa. Ano po yung current situation nitong dalawang to? Ano po yung current situation nitong dalawang to? Anong nangyayari sa kanila? Anong tension ang nangyayari sa kanila? Okay, the Nine of Sword. Ang Nine of Sword or the Nine of Speed is energy ng sleepless night, overthink. Okay, so definitely may tension na nangyayari na dito. Okay, meron na. Kasi Nine of Sword to. Sa tarot card, ang Nine of Sword is yung nakaupo sa mahigaan, hawak niya yung kanyang ulo, parang kagagaling niya lang sa bangungot. Okay? So kung makikita mo dito, may tension na nangyayari between the two of you. Okay? Possible din na may mga issue din na may kinalaman sa kama. Okay? May kinalaman sa higaan. Okay? Meron sigurong mga problema na hindi nare-resolve. Ibig sabihin, natutulog na lang parehas, both party, nang hindi nare-resolve yung problema. Okay? Pero pwede din yung mas malalim pa na problema sa kama. Pwede yung pakikipagtalik, okay? Parang ganon. Yun ang posibleng nawawala sa loob ng relationship.
Okay? Kaya siguro nagkaroon ng third party dito kasi ayan, may problema sa kama, may problema sa bed, okay? May kalungkutan na nangyayari dito, merong binabalot ng kalungkutan, stress, okay, pressure sa loob ng relationship kasi 9 of Swords 'to, okay? So, kagaya ng sinabi ko kanina, kukunin natin yung energy ng bawat isa. Okay? And tatanungin din natin kung may pag-asa pang maayos tong relationship na 'to. Hindi pala, tatanungin natin kung ano yung possible na mangyari in the near future. Okay, let me see. Energy mo muna tayo, energy mo. Okay, we have here the Ace of Speed. Okay. Ace of Speed is actually a bad luck card. Okay, hindi ko siya nagugustuhan kasi automatic 'pag lumabas si Ace of Speed, sakripisyo 'yan. Okay, so ibig sabihin sa inyong dalawa, ikaw yung nakaka-receive nitong Nine of Sword na 'to. Okay, ikaw yung nakaka-receive ng Nine of Sword, ikaw yung nakaka-receive ng sleepless night, ng overthink, okay. At saka mabigat 'tong speed. Ace of Speed is napakabigat. Okay, sobrang bigat nito. So nasa iyo ang bigat, nasa iyo lahat, lahat. Okay, nasa iyo lahat, ikaw lahat. Tingnan natin kung ano nangyayari sa partner mo. The Nine of Pentacles. Okay, ang Nine of Pentacles is more on parang single na energy, no? It's more on like enjoying, lalabas, mag-happy-happy, lulustay, gagawin niya yung gusto niya. Kasi kung babalik tayo sa tarot card, Nine of Flowers pala, ay Nine of Diamonds, sorry, no? Nalilito na ako. Okay, si Nine of Diamonds, okay, or the Nine of Pentacles, let us say, kung babalik tayo sa tarot, siya yung parang siya, sa lahat ng tarot, siya lang talaga nakikitaan ko talaga ng pagiging single. Okay, so sinasabi dito na si partner, kahit na in a relationship siya with you, kung umasta siya, para siyang single. Okay, possible na mabarkada, magastos, maluho, okay? Mhm. Tingnan natin ha. Sa partner, nagre-resonate na dito yung energy ng Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Pero kung medyo i-expand ko siya ng pagganon kasi hindi mo naman to energy, possible na energy ng Gemini, Libra, and Aquarius din. Okay? Tingnan natin, balik tayo sa'yo. Ikaw yung nakakaranas ng pressure sa inyong dalawa. Ikaw yung nakakakuha ng Nine of Swords. We have here the energy of the Five of Wands. Ang Five of Wands is more on tension, okay? So probably baka ikaw ang nag-uumpisa ng gulo, ikaw nag-uumpisa ng away, kasi ikaw ngayon nakakaranas ng Nine of Swords. Okay? Ikaw yung nakakaranas ng Nine of Swords. So definitely ikaw yung agad na nagagalit, ikaw yung kaagad na nagsasalita, ikaw yung parang ganon, okay? So in short sa inyong dalawa, ang kaagad na nagre-react or nagagalit is ikaw, okay? Or nag-uumpisa ng gulo ay ikaw. Okay, lumalabas na para kang nagger, parang ganon. Okay, we have here the Two of Cups, dalawa ang puso. Two of Cups is energy ng dalawa ang puso. Okay, ibig sabihin two hearts. Wait lang my dear ha, ayusin ko lang tong candle na to kasi mauubos siya. Mag-refill lang ako, okay lang po ba? Okay, babalikan kita. And I am back. Okay, so Two of Cups over here. Okay. So, ang Two of Cups sa tarot card is medyo may pagkama-flirt, may pagkamaharot. Okay. Ayaw naman natin i-consider as like connection na may love kaagad. Pero I think itong tao na to is talagang ano siya ng mga tao. Yung lapitin ba siya ng mga tao? Yun ang nakukuha ko. And ikaw, nagsiselos ka. Nakukuha ko dito na nagsiselos ka, my dear. Kasi meron kang Five of Wands. Like, nagsiselos ka sa mga tao na nakakasama niya, na-encounter niya. And I think itong tao na to is parang hindi siya sensitive.
Okay, to the point na meron siyang energy ng 9 of Diamonds or the 9 of Pentacles over here. Hindi siya sensitive sa kumbaga parang sa kanya is overacting ka lang, gano'n. Para sa kanya is masyado ka lang selosa or seloso. Nag-o-overthink ka lang. Remember, meron kang Page of Sword, no? Nag-o-overthink ka lang. Pero ikaw kasi parang sa isip mo kasi parang hindi normal yung ganyan. Hindi tama yung ganyan na ginagawa mo. Parang ganon. Okay? Nasa gitna nyo, 9 of Sword, oh. Tension talaga ito. Okay, tingnan natin, my dear. Kuha pa tayo ng card sa'yo. Last na natin yung sasagutin natin. May pag-asa pa bang maayos to in the near future? Last na natin kukunin yon. And kung ano po yung sasabihin ng card, rerespetuhin po natin yun, ha? Kasi iisang card na nga lang siya eh. Pula at itim na nga lang ang isasagot niya, hindi pa po natin gagalangin. Yan po yung lagi ko sinasabi na ngayon kung hindi ka ready na malaman yung part na yon, pwede mo nang, bago ko man kunin yung card, pwede mo nang i-stop yung video. At least alam mo na to, itong part na to. Ngayon, pwede mo na siyang putulin. Doon pa lang, pag natapos na natin, nakuha na natin yung energy ni third party, okay na. Pwede mo nang i-cut doon. Huwag mo nang pakinggan yung maaayos ba to in the near future kung hindi ka ready. Kailangan ready ka. Yan ang sinasabi ko sa mga nagpapatarot card, sa mga nagpapa-fortune telling. Ready ka ba? Handa ka ba na malaman kung ano yung mangyayari sa hinaharap? Hindi pwede na magpapa-fortune telling ka or magpapa-card reading ka. Iba pala ang fortune telling sa card reading. Fortune telling, ito kasi this is a combination ng card reading at saka yung bandang closing natin is a fortune telling. Ito hindi to fortune telling. Itong ginagawa natin is hindi to fortune telling. This is a card reading. Binabasa ko yung cards. Nire-read ko yung energy ng cards. Pero yung last card natin, that is a fortune telling. Kahit na sabihin mo na pula at itim lang yon, that is a fortune telling. Kasi ang tanong doon kasi is, ano ang mangyayari sa hinaharap? So kung hindi ka ready na makita kung ano mangyayari sa hinaharap, you better not watch. Bibigyan naman kita ng head start. Kukunin na natin ngayon kung ano impossible na mangyayari sa hinaharap. Bibigyan kita ng head start. And nasa sayo yan. Hawak mo yung cellphone eh. Hawak mo siya. Pwede mo tong i-post, pwede mo tong i-skip, pwede mo wag mo nang panoorin. Okay? So let's go na tayo. Last 2 cards na lang tayo para sa inyong dalawa. Balik tayo sa'yo. Alam mo, naiinis ako kasi magpa-black card pala ako, pero yung aking lamesa ay itim. So, hindi ko alam kung maganda ba siya sa camera. Pero anyway, ganun talaga. Energy mo, last card mo is the energy of the 8 of Wands. 8 of Wands is energy of message. Okay? So definitely baka ang dami mong nare-receive na mga messages. Okay? Ang dami mong nare-receive na mga confirmation, okay? And at the same time, gusto mo talagang magbago tong tao na to. Kasi itong card na to this is energy of change. Okay? Alam mo ang mahirap dito, my dear, hindi ka pakikinggan nito kung meron din siyang gusto magbago sa'yo. Kasi ang tao minsan, ang tao pala, hindi minsan, kadalasan, or most of the time, ay, tama, is nakikinig lang siya pag nakikita niya na na-adapt ng tao na yon yung change o yung nire-request niya. Okay? For example, sasabihin ko sa'yo, maligo ka nga, tapos makikita mo ako, hindi naman ako naliligo. So, maniniwala ka ba na nakakatulong ang pagligo? No? So, hindi ka maniniwala na nakakatulong ang pagligo kasi hindi naman ako naliligo. 'Di ba? So, I think meron din gustong mangyari itong tao na 'to sa'yo. Okay, na hindi niya nakikita. Siguro gustong baguhin ng tao na 'to yung pagka-5 of Wands mo, yung pag-o-overthink mo, pero hindi kasi. Kumbaga kasi ang gusto mo kasi mangyari dito, my dear Aries, is like magbago ka muna bago ko baguhin 'to. Parang gano'n. So, meron kang gustong pero kung titingnan natin kung nasaan yung implementation ng change, nasa iyo. Gusto mo magbago siya. And at the same time, ang dami mong nare-receive.
na mga messages, confirmation tungkol sa relationship na to. Kaya lalo siyang lalong nagti-trigger itong Nine of Sword. Okay, tingnan natin kung ano meron sa kanya. Nangingitim ka, oh, siya pulang-pula. Ibig sabihin niya sa inyong dalawa, ikaw talaga yung masyadong pressure. Okay, the Five of Cups, okay. Five of Cups or the Five of Hearts is energy na kasi nakatingin to dun sa tatlong cups eh. I think parang pakiramdam ng tao na to, maganda sana ang buhay niya kung hindi kanya nakilala. Parang ganon. Nakukuha ko dito yung pagsisisi sa tao na to. Kasi ang Five of Hearts or the Five of Cups, kung titingnan natin sa tarot, ito yung nakabalot siya, nakasuot siya ng kulay itim na para siya nagluluksa. And then, nakatingin siya dun sa tatlong cups pero hindi niya alam sa likod niya meron pang dalawang cups. So, sa mata ng tao na to, parang bangungot ka. Bangungot ka sa kanya. Parang ganon. It's more on parang, I think hindi pa ready tong tao na to talaga na mag-commit ng relationship. Or hindi nga talaga alam kung ano talaga yung obligation at saka yung totoong responsibility ng relationship. Na dapat kilalanin kanya muna, okay? Kasi I think itong nangyayari sa'yo dito, I think this is a compilation ng mga experience mo in the past. Maybe galing ka sa isang broken family or maybe marami ka ng mga heartbreak na nangyari noon, marami ng mga relationship na nag-fail sa'yo, kaya ka siguro nagkakaganito. And I think hindi alam nitong tao na to na I think ang ano lang niya dito is, yeah, I am the Queen of Pentacles, kaya ko mag-provide, pera-pera lang. Yung gano'n lang siguro siya, yung gano'n. Like mapagmahal naman ako, ganito, madiskarte naman. Kasi ang madiskarte si Queen ano to eh, si Queen of Sword, ay si Queen of Hearts, ay Diamonds. No, madiskarte tong tao na to. Like magawa to ng pera. Kahit wala siyang stable na trabaho, makakagawa talaga siya ng pera, magaling siya part-time or masipag. Normally masipag 'tong tao na 'to, pero hindi ko siya masasabing like masipag na like super stable talaga, yung maparaan na tao, 'no? Kasi ang very stable na energy si King of Diamonds, siya talaga 'yon. Yung may consistent na trabaho, may negosyo, ganito. Eto, masipag 'to, pero sabihin na lang natin sumpungin, 'no, parang magkatrabaho siya kung ano yung gusto niyang trabahuin, yung gano'n, okey. So, pero nakakagawa naman siya ng pera o yung utak niya ba is creative, 'no, creative siya, nakakaisip siya ng mga business strategy, gano'n, ganyan. So, I think hindi lang talaga siya ready, parang hindi lang talaga kayo nagtugma. Kasi ang nakukuha ko sa'yo, my dear Aries, ito ay ano 'to, pinagsama-sama. 'Di ba, pinagsama-sama ng mga past experience ba. Yung siguro galing ka sa broken family or dati may mga relationship na hindi nag-work, yung mga ganyan. Kainom lang muna ako ng ano. Okay. So, punta na tayo sa ano, punta na tayo sa third party daw kasi nag-yes eh, may third party tayo. Pero kung makikita mo, ikaw talaga yung pressure dito. Ang layo ng energy nyo. Pula, tsaka itim. Okay? Lahat ng pressure nasa iyo. Okay. So, tingnan natin. Energy ng third party. Tingnan natin. Energy ng third party. Tingnan natin, sino tong third party na ito? Okay. The Jack of Wands. Okay. Ito, young pa to. Bata pa to. Marami pa tong pangarap sa buhay. Okay. The Jack of Wands. Once again, walang gender ha. Hindi porket Jack, lalaki to. Ba may sabihin nyo, ha? Lalaki pala ang gusto niya. Walang gender. Bahala na kayo mag-adjust. Hindi ko na trabaho yan para hagilapin kung ano bang mga trip ng partner ninyo. Kung lalaki ba yan, lalaki sa lalaki, babae sa babae, hindi ko na ano yan, sakop yan ha. Hindi ko na covered yan. So dito,
character ang tinutukoy nito. So, itong third party na 'to is bata pa. Okay, bata pa siya. Okay, ano 'to, dahil siya ay flowers once, ibig sabihin maraming pangarap. Matayog ang pangarap nito. Okay, marami siyang gustong mangyari sa buhay niya. Okay, tingnan natin. And normally 'pag ganitong mga bata pa, ayan, talagang ano 'to, talagang lalo't kung daming gustong mangyari, lahat susuungin nito, The Four of Pentacles, okay, or the Four of Diamonds, problema sa pera, okay? Ay naintindihan ko na kung bakit niya tinarget si partner mo kasi ayan, akala niya siguro maipro-provide sa kanya lahat kasi sabi ko nga sa'yo good provider to si Queen of Pentacles, and meron siyang problema sa pera. Ayan, problemado si third party sa pera. Ayan, stuck kasi yan, Four of Diamonds is stuck. Problemado siya sa pera. Siguro hindi niya alam kung paano niya matutustusan yung paano niya matutupad yung mga pangarap niya. Okay, gano'n. Problemado sa pera 'to. We have here the energy of the Four of Hearts. Four of Hearts is marami din mga ano 'to, yung alam mo yung mga past experience kasi parang kaya tingnan mo nagma-match silang dalawa, I think dito sila nagkasundong dalawa. Kasi meron siyang Five of Hearts, meron siyang Four of Hearts. So, magkasunod lang yung dalawang yan, Five at saka four, 'di ba? So, halos parehas ng energy yung dalawang yan. Ito kasi ang nangyari dito is like probably si third party is galing sa broken relationship, parang gano'n. Dati siyang dati siyang may asawa or dati siyang may kinakasama or baka broken family, something like that, okay? Pero more on ano 'to, parang third party na issue ang nakukuha ko dito, okay? May third party na issue siya dati tapos nakipag third party issue na naman siya ulit ngayon, never ending. Pero it's given 'no, pansin ko nagiging format na 'yan ng mga tao na 'pag nasira ang relationship ng third party, parang nagiging routine na siya. Is either isa doon, papasok na rin sa third party, parang magiging part na talaga siya ng rotation. I hope naiintindihan yung ibig kong sabihin, na 'pag nasira yung partner, yung relationship ninyo ng third party, eventually parang is either yung isa sa inyo is like papasok sa third, parang kagaya niya 'di ba, ito, issue 'to na may kinalaman sa third party. Ayan, may issue siya na may kinalaman sa third party kasi Four of Hearts 'to. Stuck na energy 'to, hindi pa rin talaga siya nakaka-move on doon. Tapos ang ginawa niya, pumasok na naman siya dito sa third party na naman ulit. Ibig sabihin, nang-hunting na siya ng mga tao na may asawa, parang gano'n. Nang-hunting na siya, I will call it nang-hunting na siya. Okay, gano'n. Tingnan natin, baka naghihiganti 'tong tao na 'to. Kasi nasira siya noon ng third party, oh. We have here the Seven of Pentacles, okay? Ang Seven of Pentacles is more on harvesting. So, hindi ko siya kukuha, my dear, na mahal niya si partner mo. Ang nakukuha ko dito is parang pinakikinabangan niya lang si partner mo. Okay? Kulasisi, kulalala, ganon. No? I think parang nagko-comfort lang silang dalawa. Kasi diba, sabi ko nga dito, sa connection ninyong dalawa, si partner mo is, may problema kayo sa Nine of Swords, problema sa kama, tension, may problema, probably baka hindi kayo nagkakasundong dalawa, nag-take advantage tong tao na to. Nag-take advantage siya. Parang sinabi niya siguro dito sa partner mo na, ay, ganyan din kami, ganyan din ako. Hindi kami nagkakaintindihan ng partner ko, blah, 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 blah. Pero, ginagamit lang siya nitong third party na ito. No? Wala akong nakikitang love dito, my dear. Walang any card na lumabas dito sa third party na naglalabas. Ay, bakit nagpapalabas? Naglalabas. Naglalabas ng bastos ka, bata ka. Naglalabas ng love sa third party. And I think wala din dito sa partner mo,
Wala din. I think this is just more on enjoy. Laro-laro lang, play. Alam mo yung parang naglalabas lang sila ng stress. Naglalabas lang sila ng stress sa kanya-kanya nilang mga relationship. Kasi pakiramdam ko in a relationship din tong tao na 'to. Bata pa 'to. Okay, bata pa ito. Baka yung partner mo is mahilig talaga sa mga bata kasi kung makikita mo parehas Jack, oh. Okay, parehas Jack. Okay? So, yan po yung nasagap natin na message ngayon. This is the warning. Are you ready? Are you ready? Kasi kukunin ko na yung nag-iisang card na sasagot, my dear, ng katanungan, magiging okay pa ba kayo in the near future? May panahon ka pa para umalis kung hindi ka ready. Kung hindi mo pa tanggap. Kailangan tanggap mo kung ano yung lalabas, ha? Kailangan di ka madidepress. Kailangan di ka mai-stress. This is, at least a warning ako, ha? Hindi ako kagaya ng ibang mga tarot card reader na, sige, banat na lang ng banat na lang ng banat. Okay, ready na ba? Kailangan ko tong gawin kasi sinabi ko eh. Okay? Para dun sa mga, sige, igigilid na natin to si Kabet, si Mistress. Okay, ready ka na ba? Magiging maayos pa ba ito? Pakisagot po. Isang card lang. Magiging maayos pa ba yung connection ni Aris dito sa kanyang person? Magiging maayos pa ba itong connection ni Aris sa kanyang person in the near future? Teka, balasahin natin ng maigi. Kasi isang card lang to eh. Magiging maayos pa ba? Maghihiwalay pa ba? Or kung ano ba to? Anong possible na mangyari? Tingnan natin, ha. Okay. Okay. The Six of Wands. Nag-block siya. So, possible na hindi na maibabalik sa dati, my dear. Okay? Hindi ko sasabihin na pero possible kasi maghiwalay ito eh. Possible. Pero I think it's more on kung sa tingin mo maibabalik pa yung dati, hindi na. Hindi na. Six of Wands to eh. Okay? And black siya. I think parang pipilitin na lang na maging okay yung relationship. Pero yung damage, yung trust issue mo sa kanya, hindi na yun maaayos. Yung problema sa kama, hindi na yun maaayos. Yung ginagawa niya na paglalaan ng oras sa iba kaysa sa'yo niya ibibigay, hindi na yon. Pero for some of you, kasi 6 of Wands to, possible na baka magsasama pa rin kayo. Kasi para na lang siguro kung meron kayong anak or merong pamilya na kayo, I think ganun lang yon. Pero yung pagbabalik ng tiwala mo sa kanya, hindi na siya mababalik. Okay, and possible na maghiwalay din kayo in the near future. Possible, kasi itim to. Okay? Pero yung sabi mo maibabalik pa yung dati, siguro sabihin na natin magiging casual na lang kayo. Magiging parang dahil may anak kayo or dahil, alam mo yun, ganun na lang ang mangyayari sa inyong dalawa. Okay? Parang meron na lang invisible string na nagko-connect sa inyo. Pero yung tiwala mo sa kanya, hindi na talaga maibabalik. At saka yung ini-expect mo sa kanya na magtitino siya at ile-let go niya yung mga bagay na ginagawa niya, possible na hindi na talaga mangyayari yun. Okay? So, okay, nag-warning ako bakla ha. Mamaya kung ano na naman i-comment mo dyan, talagang susungal-ngaling kita ha. So my dear, yan po ang nasagap natin na message energy para sa ating Love Collective reading. Kagaya po ng lagi kong sinasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear. Bye-bye. Take care of yourself.